Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So bago tayo magsimula, huwag niyo muna kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan nga natin kung paano makukuha yung pera doon sa lumang GCash number natin. Kung ang cellphone mo ay nawala or nasira ang SIM card, na-deactivate ang SIM card, okay, para sa'yo tong video na to, patapusin mo hanggang dulo. So, ayan, based on my experience, so itong i-share ko sa inyo ay base to sa naranasan ko. So, bali, una ko ang ginawa, ayan, pumunta muna ako dito sa aking GCash. Tapos, i-click nyo tong Help Center. Okay, so ayan, pagdating dito sa Help Center, i-click nyo tong Your Account. I-click ulit natin tong Manage Your Account. Dito, hanapin natin yung How do I transfer? So, ito, i-click natin tong See All Articles. Pag wala dito yung yung may transfer, hanapin natin yung may transfer. Okay, eto, i-click natin tong How can I transfer the funds from my old GCash account? Tapos dito, nakalagay dito, How can I transfer the funds from my old GCash account? So, bali dalawang option yung ibinibigay ni GCash. So, bali yung unang option A, ayan, check muna natin yung option A. So guys, itong sa option A, ito ay kung may access ka pa sa yung old GCash account. So, ang gagawin mo lang, open the GCash app and select send money or bank. Tapos, ayun, ilalagay mo na kung magkano transfer mong pera. So, ganun lang yung sa option A. So, ang next is yung sa option B. So, nakalagay sa option B, you cannot access or log into your old GCash account. So, sa option B, ganito yung gagawin mo kung wala ka ng access doon sa luma mong GCash account. And dito sa ibaba, ito yung mga requirements for fund transfer request. Okay. So, ang una mong gagawin, ayan, to process the transfer, you must have a separate active GCash account. Okay. So, kailangan, bago kayo mag-request for fund transfer kay Chat with Gigi, kailangan meron na kayong nakahanda na bago yung GCash. So, kailangan din fully verify ito. So, ang next step natin, i-click na natin tong Chat with Gigi. So, ayan. Pag andito na kayo kay Chat with Gigi, kailangan sabihin nyo kung ano yung i-request nyo. Request for fund transfer. Kasi ako, nung una, na nag-request ako kay Chat with Gigi, medyo hindi kami nagkaintindihan kasi nga, hindi ako yung talagang napakagaling sa English. So, kaya ang ginawa ko, inulit-ulit ko siya ng inulit-ulit kasi parang hindi naman nga talaga naiintindihan. Kaya ito, yan, nag-chat ulit ako sa kanya. Sinabi ko na, how can I transfer my funds from my old GCash account? Ayan, no, yung ano pa lang, so, di ba? So, yung conversation namin, humaba siya ng humaba. So, bali ganon. Tapos, ayan, after nun, ang ending rin nun, nagbigay rin siya ng form. Ayan, nag-send siya dyan ng form sa akin. Tapos, yung form na yun, ayan, eto. I-click nyo yung fill out this form. Tapos, eto, makakapag-request kayo ng submit e-ticket. So, eto yung mga dapat nyong sagutan. So, ilalagay nyo dyan yung mga personal details nyo na iilan lang naman. Okay, so, ayan. Papalala ko lang sa inyo na kapag fill up kayo dito, so kailangan yung ilalagay nyong details nyo dito ay yung nakaregister doon sa inyong GCash. Tapos, pagdating naman dito sa maibaba, so ang ilalagay nyo dyan ay yung bago nyong GCash na fully verify. Okay? Okay, so pagdating naman dito sa ibaba, maglalagay lang kayo ng konting information about your concern, about doon sa kung ano yung concern nyo doon sa inyong GCash. So for example, dahil nga ako nawawala yung aking, hindi siya nawawala, nasira yung aking SIM card. So ilalagay nyo dyan na nasira ang inyong SIM card at gusto nyong mailipat yung pera nyo doon sa bago nyong GCash account na fully verify. So, pagdating naman dito sa may ibaba, sa pag-upload ng photos dyan, ng photo, okay, pag nag-upload kayo ng photo, kailangan yung isasubmit yung photo dyan ay yung makakatulong doon sa concern nyo sa inyong GCash. So, bali ako ang nilagay kong photos dyan, ay in-screenshot ko lang na para may katunayan ako na hindi ko na ma-login yung GCash account ko. So, ganun lang yung nilagay ko dyan. Tapos, ayun, ganun lang. Scroll up nyo lang, tapos click nyo yung submit. At may magpa-pop up na ganito, thank you for reaching out. Okay, so ayun na yun. Maghihintay na lang tayo ng email.
na darating. So, dahil ako'y umasa, naghintay ng email. Nag-email naman si GCash. Kaso, ang nangyari, ang ginawa lang nila, so, ganito. So, bale, ito na nga yung email sa akin ni GCash after kong makapag-submit ng ticket. Kung napapansin nyo, dun sa may pangalawa niyang email sa akin, sinasabi niya dyan na naka-temporary block na daw yung old GCash account ko. So, ayun na nga, dahil pang 4 days na ako nag-aantay ng resulta, wala pa rin nangyayari, wala pa rin pumapasok na pera dun sa bago kong GCash. So, kaya ang ginawa ko, nag-email na ako kay GCash. Total naman, nakapag-submit naman na ako ng ticket. So, ayun na nga, nag-email ako kay GCash. So, bale, ito yung email ko. Yung una kong email, so sinasabi niya doon na kapag mag-email daw ako tungkol sa mga ganitong problema, so kailangan kompleto yung details ko. Tapos, meron akong i-attach doon sa email na valid ID at saka yung selfie ng mukha ko. So, kailangan pag magsasubmit kayo ng selfie, kailangan syempre yung malinaw yung mukha. So, ganun yung ginawa ko. Okay, so ayun na nga, pagkatapos ko ang mag-email kay GCash, so bali nag-email ulit siya sa akin na mag-antay daw ako ng mga 72 hours. So pero hindi ako nag-antay ng ganong katagal. So nangyari, nag-email ako ngayong araw kay GCash, tapos kinabukasan 24 hours lang, pumasok na agad yung pera doon sa bago kong GCash account. So ayun lang guys, sana meron kayo natutunan sa video na to. Please, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe at i-like ang video na to. Thank you for watching. Bye!